Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Alert Level 1, itinaas sa Bulkang Bulusan dahil sa pagtaas ng seismic activity. Naglabas ng advisory ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology noong Miyerkules, patungkol sa tumaas na seismic activity sa Bulkang Bulusan. Ayon sa PHIVOLCS, nakapagtala sila ng 101 volcano-tectonic earthquakes mula alas 4:50 ng umaga ng araw na iyon, na dulot ng pagputok ng mga bato sa ilalim ng bulkan sa 2.5 na kilometro mula sa hilagang bahagi ng bulusan. Bagamat ang degassing activity mula sa summit crater at mga aktibong vent ng bulkan ay nananatiling mahina hanggang katamtaman, at ang sulfur dioxide emissions ay nasa 75 tons kada araw, batay sa datos noong April 9, ang pagtaas ng earthquake activity ay maaaring magpahiwatig naman daw ng mga shallow hydrothermal processes na maaaring magdulot ng steam-driven o phreatic eruptions sa bunganga ng bulkan. Dahil dito, itinaas ng PHIVOLCS ang Alert Level 1 o Low Level Unrest sa Bulusan, na nangangahulugang may posibilidad ng phreatic eruptions. Pinayuhan ng publiko, na mag-ingat at maghanda laban sa mga posibleng panganib tulad ng pyroclastic density currents, ballistic projectiles, rockfall, avalanches at ashfall, na maaaring maranasan sa mga apektadong lugar. Samantala, VP Sara, babiyahe sa 5 bansa ngayong araw. Kinumpirma ng Malacanang nitong Miyerkules na si Vice President Sara Duterte ay humiling ng pahintulot mula sa Office of the President, para makabiyahe ito sa 5 bansa mula ngayong araw hanggang May 15. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, humiling si Vice Presidente ng Travel Authority upang bumisita sa Netherlands, South Korea, Belgium, Germany, at United Kingdom. Kinumpirma rin ni Recto na naglabas ang Office of the President ng dokumentong may petsang April 22, na nag-aaprobo sa request ni VP Sara. Batay sa naturang dokumento, ang biyahe ay pinapayagan habang siya ay nasa leave of absence at walang gagastusin mula sa gobyerno. Nakasaad din na pinapalitan ng bagong travel authority ang anumang naunang personal na biyahe, ibig sabihin kung may dati ng travel permit o authority na inisyu para sa parehong biyahe o lugar, hindi na iyon valid kung may bagong dokumento. Sa ngayon, hindi pa inilalabas ng Malacanang ang kopya ng nasabing dokumento. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 10 AM edition.